Ang kwentong inyong mapapakinggan ay kathang-isip o fiksyon lamang. Ang mga tauhan, lugar at pangyayari ay bunga lamang ng malikhaing imahinasyon ng may akda. Layunin lamang nitong magbigay ng libangan sa mga mahilig sa horror narration. May mga lugar sa Pilipinas na tila nakalimutan na ng panahon. May mga sityo na bihira ng marating ng sasakyan, halos walang signal, at kapag sumapit ang 6:00 ng gabi, ay nagsasara na ang lahat. Isa sa mga lugar na iyon, ang Sitio Maulawin. Napapaligiran ito ng makakapal na puno ng nyog, kawayan at matandang balete. Kapag umaga, tila ordinaryo lamang ang lugar. Tahimik ang mga tao, nagtatanim, nangingisda, at namumuhay ng payak. Ngunit kapag sumapit na ang gabi, nagbabago ang buong paligid. Tahimik ang mga aso, nawawala ang mga kuliglig, at walang sino mang lumalabas ng bahay. Hindi yun dahil sa takot sa mga magnanakaw o kung ano. May ibang dahilan. At iyon ang dahilan kung bakit unti-unting nauubos ang mga residente ng Sitio Maulawin. Si Dan, 32 taong gulang, ay isang freelance photographer na mahilig maglibot sa liblib na lugar upang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa mga lumang pamahiin sa probinsya. Hindi siya naniniwala sa aswang. Para sa kanya, bahagi lamang yun ng kulturang Pilipino. Hanggang sa makarating siya sa Sitio Maulawin. Napansin agad niya ang kakaibang katahimikan ng lugar. Kahit tanghali pa lamang, tila nagmamadali ng umuwi ang mga tao. Ang ilan ay hindi man lang tumitingin sa kanya. May ilan ding tila gustong magsalita ngunit agad ding umiiwas. Nagtaka siya. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang plano. Nagkaroon siya ng matutuluyan sa lumang bahay ng isang biyudang matanda. Luma ang bahay. Kahoy ang dingding, yero ang bubong. At sa likuran nito ay may maliit na gubat na halos natatakpan ng hamog tuwing dapit hapon. Sa unang gabi, hindi siya agad nakatulog. May kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa sobrang katahimikan. Parang walang buhay ang paligid. Bandang 12:00 ng gabi, nagising siya. Hindi niya alam kung bakit. Napansin niyang bukas ang maliit na bintana sa kanyang silid. At habang isinasara niya yon, may nakita siyang isang matandang babae. Nakatayo sa gitna ng daan. Napakalayo nito. Nakatungo at tila nakatingin sa bahay. Hindi niya makita ang mukha nito dahil sa dilim. Inisip na lang niya na baka residente lamang yon. Ngunit ilang minuto ang lumipas, hindi pa rin ito gumagalaw. Para siyang estatwa. Hanggang sa tuluyan na lamang itong matakpan ng makapal na hamog. Kinabukasan, habang kumukuha siya ng mga larawan sa paligid ng sitio, napansin niyang may isang lumang kubo sa gilid ng kakahuyan. Halos wasak na ito. Natatabunan na ng mga baging. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya habang nakatingin doon. Parang may nakamasid. Paglapit niya, may nakita siyang sariwang bakas ng paa, papalabas ng kubo. Ngunit walang bakas ng papasok. Parang bigla na lamang may lumitaw roon. Hindi niya yun napansin. Pinagpatuloy niya ang pagkuha ng litrato. Kinagabihan, habang inaayos niya ang makuha sa kanyang kamera, may napansin siyang kakaiba. Sa isa sa mga larawan ng lumang kubo, may isang matandang babae. Nakatayo sa may pintuan. Nakatingin diretso sa lente. Sigurado siyang wala siyang nakitang tao nang kunan niya yon. Pinalaki niya ang larawan. Mas luminaw ang muka.
Matanda, payat, mahaba ang puting buhok. Ngunit ang mga mata halos puro itim. Parang walang puti at agad niyang isinara ang kamera dahil sa takot. Simula ng pangyayaring yun, pakiramdam niya hindi na siya nag-iisa. Habang naglalakad siya sa makitid na daan ng sitio, may naririnig siyang mabagal na yabag. Kapag lumilingon siya, wala namang tao. Kapag pumapasok siya sa bahay, may pakiramdam siyang may nakatingin mula sa likuran ng mga puno. Isang gabi, napansin niyang may mga gasgas ang kahoy ng dingding ng bahay. 3 at mahahaba ito. Parang kinalmot ng matutulis na kuko. Hindi niya alam kung hayop ba yun o kung ano. Pero napansin niyang sariwa pa ang mga marka. Habang lumilipas ang mga araw, may isa pang kakaibang nangyayari. Tuwing madaling araw, may naaamoy siyang bulok na karne. Hindi ito yung manggagaling sa kusina. Hindi rin sa labas. Parang umiikot lamang sa buong bahay. At kasabay ng amoy na yon, nararamdaman niyang lumalamig ang paligid. Sa ika-4 na gabi, nagising siyang muli. May narinig siyang mahinang kaluskos sa bubong. Noong una, inisip niyang pusa lamang. Pero habang tumatagal, lumalakas ang tunog. Hindi ito lakad ng hayop. Parang may taong dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng yero. Mabagal. Sinusundan ang mismong silid niya. Hindi siya gumalaw. Nakatingin lamang siya sa kisame. Hanggang sa huminto ang tunog. Kasunod nun, may narinig siyang marahang pagkamot. Eksaktong-eksakto na nasa ibabaw ng kanyang higaan. 1, 2, 3. Mahahabang kalmot na tila unti-unting bumababa sa dingding. Hindi niya magawang lumingon. Pakiramdam niya, may nakatingin na mula sa bintana. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maaaring totoo ang mga kwentong matagal niyang itinuturing na pamahiin lamang. Kinabukasan, pilit na inalis ni Dan sa isip ang mga narinig niya noong madaling araw. Sinubukan niyang bigyan iyon ng lohikal na paliwanag. Marahil ay pusa lamang ito na nasa bubong o sa sanga ng puno na sumasayad sa yero dahil sa hangin. Ngunit habang lumalalim ang araw, mas lalo niyang napansing kakaiba ang kilos ng mga tao sa sitio Maulawin. Kapag napapadaan siya, bigla silang tumatahimik. May ilan na mabilis na magsara ang kanilang bintana. Ang iba na may agad na pumapasok sa bahay na parang ayaw siyang makita. Hindi niya maintindihan kung siya ba ang iniiwasan nila o may ibang bagay na mas kinatatakutan ang mga ito. Habang naglalakad siya sa pinakadulong bahagi ng sitio, may napansin siyang maliit na sementeryong halos matabunan na ng damo. Lumang-luma na ang mga lapida dito. Ang iba ay halos hindi na mabasa ang pangalan dahil sa kapal ng lumot. Isa lamang ang kakaiba. May isang puntod na walang pangalan. Puro puting kandila ang nakapaligid dito kahit maliwanag pa ang araw. May mga sariwang bulaklak na tila kakapalit lamang. Nagtaka si Dan. Mukhang may regular na nag-aalaga sa puntod na yon. Habang kinukunan niya ito ng litrato, napansin niyang biglang naging malamig ang hangin. Hindi normal na lamig. Parang may dumaan na malamig na ulap sa kanyang likuran. Pagharap niya, wala siyang nakita. Ngunit nang tingnan niya ang screen ng camera, may isang matandang babae na nakatayo sa pagitan ng 2 puno. Hindi ito nakatingin sa camera. Nakatingin ito sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay habang mabilis niyang ibinababa ang camera.
Pag-angat niyang muli, wala na ang babae. Napalunok siya. Hindi na niya ipinagpatuloy ang pagkuha ng larawan. Kinagabihan, habang sinusuri niya ang lahat ng kanyang mga kuha, napansin niyang halos lahat ng litrato sa Sitio Maulawin ay may kakaibang depekto. May malabong anino, may maitim na hugis, at sa ilan, may bahagi ng larawan na tila may nakaharang na mahabang buhok. Sigurado naman siyang malinis ang lente. Sinubukan niyang tanggalin ang mga ito gamit ang editing software, pero nanatili ang mga kakaibang hugis. Lalo siyang kinabahan nang mapansin niyang sa bawat bagong litrato ay palapit ng palapit ang matandang babae. Sa unang larawan, nasa dulo siya ng daan. Sa ikalawa, nasa likod ng isang puno. Sa ikatlo, halos 5 metro na lang ang layo niya. Ngunit wala ni isang pagkakataon na nakita siya ni Dan habang kumukuha ng larawan. Kinabukasan, nagpasya siyang maglibot sa kakahuyan sa likod ng sitio. May maliit na daan doon na halos matabunan na ng damo. Habang sinusundan niya ito, napansin niyang tila wala ng huni ng ibon. Walang kuliglig, walang tunog ng hangin. Alam mo yung parang tumigil na yung kagubatan. Makalipas ang ilang minuto, may nakita siyang lumang kubo. Mas malaki ito kaysa sa una niyang nakita. Halos gumuguho na ang bubong. May mga baging na nakabalot sa dingding. At sa harap nito, may malaking puno ng balete. Napansin niyang may mga lumang piraso ng tela na nakatali sa mga ugat nito. May mga kandilang halos matunaw na. At may mga tuyong buto ng manok na nakakalat sa paligid. Hindi niya alam kung sino ang gumagawa noon. Ngunit malinaw na may pumupunta pa rin doon. Habang kinukunan niya ang litrato, biglang namatay ang kanyang kamera. Kahit bagong charge pa lamang ang baterya nito. At makalipas ang ilang segundo, kusang bumukas ulit ito. Ngunit sa screen, hindi ang balete ang nakikita niya, kundi ang mukha ng matandang babae. Napakalapit na nito. Halos nakadikit sa lente. Maputla ang balat, mahaba ang kulubot, at ang mga mata, puro itim. Hindi siya sumigaw, napaatras lamang siya. Nang muli niyang tingnan ng screen, normal na ulit ang lahat. Mabilis siyang umalis sa kagubatan, ngunit habang naglalakad pabalik sa sitio, pakiramdam niya may sumusunod. May tunog na mabagal na yabag sa likuran niya. Kapag humihinto siya, humihinto rin ito. Kapag naglalakad siya, kasabay niyang naglalakad ang kung sino man na iyon. Hindi niya ito nililingon. Mas lalo na lang niyang binilisan ang kanyang lakad hanggang sa makarating siya sa bahay na kanyang tinutuluyan. Noong gabing yun, hindi pa siya pinatulog ng kaba. Bandang 12:00, narinig niyang muli ang paggapang sa bubong. Mas mabagal, mas mabigat. Parang hindi na isang tao ang nasa itaas. May marahang pagkalabog. May tunog ng kuko na dumudulas sa yero. At pagkatapos, may kung anong tumigil mismo sa ibabaw ng kanyang silid. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga ng malalim. Tahimik lamang siyang nakatingin sa kisame. Hanggang sa may marinig siyang isang malakas na kaluskos mula sa labas ng bintana. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin. At sa pagitan ng manipis na kortina, may nakita siyang isang muka. Matandang babae. Mahaba ang puting buhok. Nakadikit ang muka sa salamin ng bintana. Hindi siya kumukurap, hindi rin siya gumagalaw. Nakatingin lamang siya kay Dan.
Tumagal yun ng ilang segundo at pagkurap niya, bigla itong nawala. Ngunit naiwan ang 5 mahahabang bakas ng kuko sa salamin. Hindi na siya nakatulog hanggang mag-umaga. Pagsikat ng araw, agad niyang sinuri ang bintana. Nandun pa rin ang mga gasgas, malalalim. Hindi kayang gawin ng karaniwang hayop yun. At sa ilalim mismo ng bintana, may bakas ng paa. Ngunit hindi ito paa ng tao. Mahahaba ang mga daliri, masyadong manipis. At tila pabaliktad ang direksyon ng mga yapak. Doon unang pumasok sa isip ni Dan na maaring hindi alamat ang matandang aswang sa sitio Maulawin. Maaaring may isang nilalang na matagal nang nagtatago sa lugar. At simula nang dumating siya, siya na ang bagong sinusundan nito. Nang makita ni Dan ang mga bakas ng paa sa ilalim ng kanyang bintana, tuluyan nang nawala ang lahat ng pag-aalinlangan niya. Hindi na sapat ang lohikal na paliwanag. Hindi yun bakas ng aso, kambing o anumang hayop na kilala niya. Ang mga daliri ay sobrang mahahaba at ang direksyon ng yapak ay tila pabaliktad, gaya ng matagal nang inilalarawan sa mga lumang kwento tungkol sa aswang. Maghapon siyang hindi mapakali. Habang naglalakad siya sa sitio Maulawin, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa bawat bintana. Ngunit nang lumingon siya, agad na nagsasara ang mga kurtina. Walang gustong makipag-usap. Walang gustong tumingin sa kanya ng matagal. Napansin din niyang pagsapit pa lamang ng 5:00 ng hapon ay halos wala ng tao sa mga daan. Isa-isang nagsasara ang mga bahay. Ang mga ilaw ay pinapatay. Para bang may hinihintay silang dumating. Pagsapit ng dapit hapon, naging kulay abo ang buong paligid. Bumaba ang makapal na hamog mula sa kabundukan hanggang sa halos matakpan ang buong sitio. Habang nakatayo si Dan sa harap ng inuupaang bahay niya, may napansin siyang isang lumang krus na nakabaon sa gilid ng bakuran. Hindi niya yun napansin nung una. Lumapit siya. Luma na ang kahoy, halos inaanay na. May nakasabit sa lumang rosaryo na kupas na ang kulay. Sa paanan nito ay may tila na tuyong dugo na matagal nang kumapit sa kahoy. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Parang may nagsasabing huwag niyang gagalawin ang krus. Iniwan niya ito at pumasok siya sa bahay. Nang gabing yun, nagpasya siyang umalis na kinabukasan. Hindi na mahalaga ang dokumentaryo. Hindi na rin mahalaga ang mga litrato. Ang gusto na lamang niya ay makaalis ng ligtas. Bandang 11:00 ng gabi, nagsimula na naman ang kakaibang katahimikan. Tumigil ang kuliglig. Nawala ang tahulan ng mga aso. Walang kahit anong tunog. Maya-maya ay bumalik ang amoy. Mas matindi kaysa dati. Amoy nabubulok na laman. Amoy lumang libingan. Kasabay nito ay marahang pagkamot sa dingding ng bahay. Hindi na sa bubong, kundi sa mismong dingding ng kanyang silid. Unti-unti, mabagal. Parang may umiikot sa buong bahay. Hindi siya lumapit sa bintana at hindi rin siya tumingin sa labas. Tahimik lamang siyang nakaupo habang hawak ang kanyang kamera. Biglang namatay ang ilaw. Hindi dahil sa brownout, kundi tila may kung anong dumaan sa linya ng kuryente. Kasunod nito, may narinig siyang mabagal na paglalakad sa labas ng kanyang pinto. Tahimik. Makalipas ang ilang segundo, may marahang pagkamot sa kahoy ng pinto. Alam niyang mahahabang kuko yun.
Parang sinusubukang buksan ang pintuan. Hindi huminga si Dan. Pakiramdam niya ay naririnig niyang ang kanyang tibok ng puso. Tumagal yon ng halos 5 minuto. Pagkatapos biglang tumigil. Akala niya ay tapos na. Ngunit nang mapatingin siya sa salamin sa tapat ng kanyang higaan, may nakita siyang refleksyon. Hindi niya nakita ang nilalang sa loob ng silid, ngunit sa salamin, may matandang babae na nakatayo sa likuran niya. Napakahaba ng puting buhok. Halos takpan ang mukha nito. Sobrang payat ng katawan. At ang mga kamay, napakahaba ng mga daliri. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lamang ito at unti-unti, doon niya nakita ang itsura nito. Hindi yun mukhang tao. Ang bibig ay tila sobrang haba. Ang mga ngipin ay matutulis. At ang mga mata, puro itim. Parang 2 butas lamang sa mukha. Napatayo si Dan sa sobrang takot. Magharap niya sa likuran, walang tao. Ngunit sa salamin, nandun pa rin ang matanda. Unti-unti itong lumalapit sa kanya. 1, 2, 3 hakbang. Hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga refleksyon. Sa sobrang takot, ibinato ni Dan ang kamera sa salamin. Malakas ang pagkabasag nito. Pagkalat ng mga bubog sa sahig, biglang nawala ang refleksyon. Sabay noon ay bumalik ang ilaw. Tahimik na naman ang buong bahay. Hindi na siya naghintay ng umaga. Kinuha niya ang kanyang bag at agad na lumabas. Mabilis siyang naglakad palabas ng sitio kahit madilim pa ang paligid. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, may nararamdaman siyang may sumusunod. Hindi siya lumingon hanggang sa makarating siya sa waiting shed sa pangunahing kalsada. Doon lamang siya huminto. Pagsikat ng araw, may dumaan na jeep. Hindi na siya nagdalawang isip. Umalis siya ng sitio Maulawin at hindi na muling bumalik. Makalipas ang ilang buwan habang inaayos niya ang mga natira niyang litrato sa computer, napansin niyang may isang folder na hindi niya maalamang kinunan. Binuksan niya ito. Puro larawan ng sitio Maulawin. Isa-isa niyang tinitingnan sa bawat larawan. Naroon ang matandang babae. Kung minsan nasa likod ng puno, sa gitna ng hamog, minsan nakatayo lamang sa malayo. Ngunit ang huling larawan ang tuluyang nagpayanig sa kanya. Self-timer yon. Kuha sa harap ng bahay na kanyang tinutuluyan. Nakatayo sa gitna, ngunit sa likuran niya. Nakatayo ang matandang babae, napakalapit. Ang isang kamay nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Hindi niya yun naramdaman nung kinukunan niya ng larawan. At ang pinaka nakakatakot, sa ibang bahagi ng litrato ay may oras at petsa. 2:00 ng madaling araw. Samantalang alam niyang ang litrato ay kinunan niya bandang 5:00 ng hapon. Agad niyang binura ang lahat ng larawan. Sinira ang memory card at ipinagbili ang kamera. Di na rin siya gumawa ng dokumentaryo tungkol sa sitio Maulawin. Lumipas ang halos 3 taon. Isang araw habang nagbabasa siya ng balita sa internet, may nakita siyang maikling artikulo tungkol sa isang nawawalang vlogger na huling namataang pumunta sa liblib na lugar sa probinsya. Kasama sa artikulo ang isang litrato. Hindi niya kilala ang vlogger, ngunit nakilala niya ang lugar. At sa pinakadulo ng larawan, halos natatakpan ng makapal na hamog. May nakatayong isang matandang babae. Nakatungo, mahaba ang puting buhok, at tila naghihintay na naman ng panibagong taong maglalakas loob
na pumasok sa Sitio Maulawin. Mula noon, naniniwala na si Dan na may mga alamat na hindi isinulat para takutin ang mga bata. May mga alamat na isinilang mula sa mga taong nakaligtas. At mayroon ding mga alamat na patuloy pang naghahanap ng susunod nilang biktima.